Next, yan self-explanatory na itong mga operations na ito. Multiply, divide, plus, minus. Punta tayo sa shift functions nila. We have polar and rectangular. So, how we use this? Binibigay nila yung polar at rectangular coordinates ng expression natin. So, for example, meron tayong polar ng 1, 1. So, may expect natin dito na ang radius dapat niya ay square root of 2 tapos yung angle, since 1 siya sa x-axis, 1 siya sa y-axis, 45. So, yun, square root of 2 at an angle of 45 degrees. Para naman sa rectangular, yan, binibigay niya yung rectangular coordinates ng ating polar system. So, let's say 9, at an angle of 50 degrees. Yan, this is radius 9 with an angle of 50 degrees counterclockwise from the x-axis. Yan yung coordinates niya. This is 5.78 at 6.89. Yun. And now, punta naman tayo sa last row of buttons. And una, yan, meron tayong round. And honestly, hindi ko alam kung anong ginagawa nito. Hindi talaga siya gamit at all sa civil engineering. Akala ko nung una, nira-round up niya yung numbers. So, kung mag-round 9.5 tayo, yan, hindi niya nira-round up to 10. So, what about 9.6? Yan, hindi rin. Binibigay lang niya yung number na in-input ko. Ngayon, ni-research ko na may kinalaman daw siya sa mode. Yan, kung mag-fix psi or norm tayo. Pero again, ayokong galawin ito. Kasi mahirap siyang ibalik sa normal na mode. So, wag na lang natin galawin siya. Okay? So, sana natulungan kayo ng video na ito. If you want more tips like this, subscribe kayo sa aming channel for more future videos. Thank you for watching.